Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning sa ating morning devotion. Alas 6 na. Kaya po tayo magsigising upang umattend ng ating morning devotion. Sa umaga pong ito ay ang title po ng ating topic ng morning devotion natin, Share the Word of God. Yan, Gospel and Salvation. Sa Romans 6:23 at 2 Timothy 4:2. At ito po ang sinasabi. Ito po, sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan po. Ayon po sa napag-aralan natin sa ating kay Pastor Marps Bedrus. Ayan po, yung pong 5K. Ayan po. Meron pa po itong kasunod at yung po ay nasa 2 Timothy 4:2 at ito po ang sinasabi. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Yan po. Yan. Ayon po sa ating napag-aralan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sa topic po natin ito po ang may isang katanungan ako para sa inyo. Ano-ano ang mga talata sa Biblia tungkol sa pamamaraan ng kaligtasan ayon sa aklat ng taga-Roma? Ayan. Ang mga talata mula sa aklat ng taga-Roma ay isang paraan ng pagbabahagi ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Ayan, yan ang ating tinatawag na gospel at salvation. So, ito ay simple, ngunit mabisang paraan ng pagpapaliwanag sa mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? Ayan. Pangalawa, paano pinagkakaloob sa atin ng Panginoon ang kaligtasan? Pangatlo, paano natin makakamit ang kaligtasan? At pang-apat, ano-ano ang dinudulot ng kaligtasan sa ating buhay? Yan po. So, sa unang tanong po, bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? So, ayon sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan. Tayong lahat ay nagkasala. Nakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon Diyos. Yan. Walang sino mang makapagsasabi na hindi siya nagkasala o hindi siya makasalanan. Nasusulat sa Romans 3:10-18 ang detalyadong larawan ng mga kasalanang makikita sa ating mga buhay. So ngayon, sa ating pinag-aaralan, ayon sa Romans 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kaparusahang bunga o dulot ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang ito kamatayan ng katawan, kundi walang hanggang kamatayan ng kaluluwa sa impyerno, sa Hades. Yan. Kaya yan po, kung bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan. Yan po sa unang tanong natin. Sa pangalawang tanong naman, paano pinagkakaloob sa atin ng Panginoon ang kaligtasan? Yan. Ayon rin sa unang bahagi ng Romans 6:23, nandun po yung pang-apat na K, Yung sa 5K ni Brother Marps. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan. Paano ba ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon ng kaligtasan? Kundi, kinakaloob tayo ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ayan. Sinasabi din sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. Ayan, namatay si Yesu Kristo para sa atin. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya nga binuwis ng ating Panginoong Jesus ang kanyang buhay upang bayaran ang ating mga kasalanan. At ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na tinanggap ng Diyos ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Yan. Ganun po, ano? So, sa pangatlong tanong, paano natin makakamit ang kaligtasan? Yan. Magagamit po natin to sa ating pag-share ng gospel. So, ayon sa Romans 10:9, kung ihahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pahayag mo ng buong puso na si Jesus Christ ay binuhay ng ating Panginoon Diyos. Yan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, para sa atin, dapat natin siyang sampalatayanan. Manampalataya tayo sa Kanya. At itong kailangan natin talaga, kilalanin siya bilang Panginoon natin Diyos. Yan. Paniwalaan natin na ang Kanyang kamatayan ang siyang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Yan nga, sabi nga sa 6:23. Sinasabi din sa Romans 10:13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yan. Namatay si Jesus upang bayaran ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan at iligtas tayo sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Yan. Kaya ang kaligtasan at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay maaaring makamit ng sino mang nagtitiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Yun. So sa huling tanong na ito, ano-ano ang dinudulot ng kaligtasan sa ating buhay? So ayon uli sa Romans 5:1, napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, maaari tayong magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Yan. Ayon naman sa Romans 8:1, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Yan. Dahil sa pagkamatay ni Jesus para sa atin, hindi na tayo parurusahan dahil sa ating mga kasalanan. Yan. At panghuli, may pangako ang Diyos sa atin sa Romans 8:38-39. Yan, basahin po natin yan. Natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yan po. Alam po natin na talagang kaya tayo naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Buhay niya ang ibinayad para sa ating mga kasalanan. Kaya pinaniniwalaan mo ba ang pamamaraan tungkol sa kaligtasan? Ayon sa aklat ng Romans. Yan, puro Romans po ang ating pinag-aralan. Kung oo, narito ang isang simpleng panalangin na maaari mong sabihin sa Diyos. Ang panalangin ito ay nagpapahayag na iyong pagtitiwala kay Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Tanging si Jesus lamang at ang pananampalataya sa Kanya ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Sabi nga sa panalangin ito, O Diyos, sabayan niyo po ako. O Diyos, inaamin kong nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na parusahan. Ngunit inako ni Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusang dapat sana ay sa akin. Upang sa aking pagsampalataya sa Kanya ay mapatawad mo ako. Tinatalikuran ko ang aking mga kasalanan at
Nagtitiwala ako ngayon kay Jesus para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong kahangahangang biyaya at kapatawaran at salamat din sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyon po. Nawa po'y nasabayan niyo ako sa panalangin yon at nawa ang bawat isa ay may natutunan sa umagang ito na nawa ang kaligtasan ay ating may bahagi sa iba. Naway makapagtanim tayo ng kahit isang butil. Alam natin na kahit butil lang ng mustasa may tanim natin sa kanila, darating at darating ang panahon, oh, may nasabi nga pala sa akin si brother na ganito. Dapat pala ganito. Kumbaga, darating ang panahon na magbabalik at magbabalik loob ka sa ating Panginoon pagka nagsawa ka ng gumawa ng kasalanan. Dahil talagang dapat ay sa tulong ng Espiritu Santo ay maiwasan na natin ang paggawa ng kasalanan. Kumbaga, mapangunahan na natin magkaroon agad ng warning. Bibigyan ka ng Espiritu Santo ng warning upang hindi ka na makagawa ng kasalanan. Alam naman natin ang kabayaran noon, kamatayan. At isa pa, ang pinag-uutos sa atin ay ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, nawa ay may natutunan tayo sa umagang ito. At good morning sa ating morning devotion na ito. Bigyan tayo ng Diyos ng maraming biyaya, katalinuhan upang makapag-share. At maraming salamat po and God bless.